Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap. Heartline. Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan. Heartline. Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin. Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Mga kaagapay, welcome po muli dito sa Heartline Friday Night Edition. At napakasaya naman dahil konting panahon na lang, mga ilang araw na lang. Naku, it's already the 13th of December and we are so glad that you are right here. Ilang araw na lang yon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 days before Christmas. And it's something that we are looking forward to. Salamat Panginoon at magkakaroon na muli ng Pasko. Parteng-parte ng ating mga Pilipino ang pagkilala sa Panginoon na dumating sa atin upang tayo'y iligtas. Kaya salamat sa Paskong ito. At alam ko yung iba sa inyo ay maaaring nagre-recover pa doon sa mga dumating na mga bagyo. Pero huwag niyo pong alalahanin na hindi yung kagarbohan ng Pasko ang mahalaga. Ang mahalaga ay mayroong kahulugan, yung meaning ng Pasko. Yung alam natin na sa gitna ng maraming mga difficulties, sa gitna ng maraming challenge, tayo pa rin ay magpapatuloy, bibigyan ng pagpapala para mabuhay, makagawa ng ating mga misyon sa buhay, ma-accomplish ang mga bagay na magbibigay sa atin ng kaluwagan at fulfillment, makalutas ng problema, at makapagbigay ng magandang dangal sa mga taong ating kasama. Welcome po sa Heartline Friday Night, kung saan pinapakinggan ang inyong nararamdaman. At tayo po ay napapakinggan sa radyo sa 702 DZAS AM Radio at nakikita din sa Facebook. Kaya tayo ay nasa Radio TV sa Facebook kung saan pwede nyo puntahan sa Heartline. Okay, ngayong gabing ito. At syempre, sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon, magandang gabi sa inyo. Hilahin nyo na ang inyong mga kasama sa bahay at tayo ay magdiwang dahil alam natin ang Panginoon ay higit pa sa ating mga kalagayan, sa ating mga challenge sa buhay, mga difficulties. At pagdating naman dyan talaga, ang ating guest ngayon ay talagang super tried and tested na rin when it comes to dealing with challenges. And also, he's a very good friend of ours at talagang siya ay napaka pinagpala ng Panginoon. Sa gitna ng mga mahihirap na kalagayan, ito siya. Dahil kahit na ba sa mga pagkakataong ito, busy-busy yan, available siya. Ang ating doktora na nasa Doctor of Ministry at sa spiritual direction na binigay sa kanya ng Graduate Theological Foundation ng United States of America. Yan. GTF ng USA. Also graduate ng Certificate in Spiritual Direction na kinonfer ng Tao Fung Shan Christian Center sa Hong Kong. At Master of Arts in Christian Counseling ng Alliance Graduate School. Ayan, mga kasama namin sa graduate school at nagtuturo din po siya sa Christian Counseling Department doon sa Alliance Graduate School. Pero graduate din siya ng UP Diliman sa Bachelor of Arts in Public Admin. And currently siyang Program Director at Spiritual Formation ng Alliance Graduate School doon sa aming school. Hello mga katropa sa Alliance Graduate School. Babati namin kayo just shortly. Kamusta na kayo dyan mga katropa? No? At thank you sa kanyang availability kahit na nagpapastor siya sa elder at bilang elder council at chairperson sa Life Gospel Church sa V. Luna, Quezon City. Talagang busy po. So we thank you for your availability na para dito sa ating pagkakataon sa DCAS Heartline at ang inyong pagiging psycho-spiritual counselor and spiritual director ng Door of Hope Counseling Center ay siya rin ang talagang makakasama nyo doon sa Makati. Yung mga kaibigan natin taga Makati, yung pumupunta sa Door of Hope, wow, beautiful. It's nice to be with you. You'll meet him right there. And syempre,
kasama natin sa PACC, sa Philippine Association of Christian Counselors, si walang iba, ang nating naging kasama na rin dati, my very good friend, Dr. Ames Del Mendo. Hello, Doc Ames. Good evening. Kamusta po kayo? Hello, good evening, Pilo. Merry Christmas. At ngayon pa ako iniimbita. Mahirap doon rin pagtaguan ng mga inaanak. Ay, makikita kayo. O yan, mga Oo nga inaanak, eh. alam nyo na. Ay, pero may tip ako sa inyo, Doc, ano? Eh, Ano yun? pagka inaanak, at dahil kasi nga gusto nating maging matipid, ano, ang ginagawa ko lang, nagbabalot ako ng mga gold coins. Bibili yung gold coins, mga 250, yung isang pakete na ganun. Tapos yung gold coins na yon, ibabalot ko sa cellophane. Yan. Mga 5 gold coins yan. Tapos, sa mga inaanak, bibigyan mo sila. So yung isang pakete, makakagawa ako siguro mga 25 na balot na ganun. So okay na. Pang 25 na inaanak, oh, pwede na yan. Baka Ayun. iba na ngayon. Baka cryptocurrency na hanapin nila. Yung mga GCash, gusto, papel, mga ganun. Iba na mga bata ngayon. Tinuruan na yata ng mga magulang eh. Kaya, oy, kamusta ka dyan, Ate Rachel Bulahan? Kamusta si RJ? Kamusta ang inaanak natin? Ayan, oh. Ito, mahusay si Ate Rachel eh. Dahil kasi accountant yan eh. Tinuruan niya yung anak niya humingi ng aginaldo. Anyway, Baka may thank ledger pa you. yung batang yan. Ano? Oo, ano yan. Well, I'm so happy na masaya naman kami doon. Doc, baka meron kayong mga gustong batiin bukod sa inaanak nyo. Go ahead and Merry please. Christmas sa lahat ng aking mga inaanak. Yes. And of course, nagpapa-shoutout of course ang aking family, to my dear mommy and ang aking mga siblings, Mhm. sibling-in-laws, and all my nephews and nieces. Of course, uh, I extend my greeting. Hello sa inyo. My Life Gospel Church family in Quezon Yes. City and my Door of Hope family, ang Yan. aming counseling center nga sa Makati. And faculty, students, and staff of Alliance Graduate School and Yan. Alliance Graduate School College of Ministry. Magtatampo yung mga yan pag hindi binate, of course. Oy, And yeah, of course, kasama mga na rin dyan ang AGS, aking good guys. mga friends, my high school classmates, particularly Class 4B, and then college friends, particularly yung aming pseudo fraternity, pseudo sorority na Tutsilon. Tutsilon. Parang Code name candy ng ah. aming college Parang barkada. Parang candy. Lumang candy. Hindi ko na nakikita yun. Yung Tootsie Roll. Tootsie Roll pala. Ayun. Hindi ko na nakikita masyado ngayon yun. Pero I miss it. Yeah. Magandang revival siguro yun. Wow. And anyone else? Doc Ames, may wife na ba kayo, Doc? Bachelor po. Bachelor, kita niyo mga kaibigan, mga katropa dyan. Oh, ang gwapong-gwapong counselor natin ay bachelor. Ayan. Wala akong ibig sabihin na, pero sinasabi ko lang na bachelor siya, single, very much Advertisement na available. rin. Wala akong sinasabing kahit ano ha, wala akong ibig sabihin. Ano lang, gwapo, available, yun lang. May panahon pa kayo, Doc Ains. Meron pang 12 days bago mag-Christmas. Well, Kasama pala yun sa 12 Days of Christmas. opo. Ay, bumati kayo. Batiin nyo kami dito sa Heartline. At sabihin nyo, pabati na rin kayo. Sabihin nyo, Doc Ames, batiin nyo po ako. Ako po si... pakilala na kayo. Bahala na kayo, ha? Alam nyo na yun. Yung mga Yeah, single. hello to all the listeners of the Heartline here at DJS. Okay. Ayan, ayun. Thank you. Yeah, siyempre, kamusta din sa mga kasama natin sa Alliance Graduate School? Doc June, hello po. Doc Cecilia Regancia, si Ma'am Ana ko. Siyempre, kasama kayo doon, Doc Ames. Sino pa ba na andun? Yung mga kasama mga nagtuturo sila, Ate Sally, mga dating nagtuturo doon. Si Ate Tess, yan, Ate Owen, yan. Sila Ate Cheryl, yeah. Well, thank you very much. Siyempre, si Pastor Jojo, thank you very much for being right there. Pastor Jojo Safra, si Ma'am Doc Abby, yeah. Doc Abby Te, very great professor talaga. Ang dami ko natutunan sa kanya sa Bible. Nako, Doc Ames, baka meron pa kayong mga pahabol na greetings. Wala naman. Okay, that's it. Okay. Well, in that case, salamat sa pagkakataong ito
Dahil eto na ang mga katanungan ng ating mga listeners. Ready? Here we go. At ating pag-usapan naman muna yung tungkol sa pamilya, mga mag-asawa. Mga kaagapay, yung mga mag-asawa dyan. Okay, alam ko tinawag ko yung mga singles. Alright? At then, yung mga mag-asawa naman dyan, eto, meron tayong listener na nagtatanong. Etong tanong niya, ako po ay laging nakakatanggap ng masasakit na salita mula sa aking asawa at minsan din sa mga anak. Nasasaktan na po ako. Gusto ko na pong makalimot pero paano kung paulit-ulit na lang. Naku, masakit na pananalita. Hindi tayo ganun noon eh. Nung ating kultura ay magalang ng mga tao at marunong tayong umunawa sa ating kapwa. At kaya inuuna natin yun. Ano kaya nangyari? Ano? Well, kung ganito ang inyong sitwasyon, ano kaya ang maipapayo sa atin ng ating guest counselor? Doc Ames, ano kaya ang pwede natin gawin dito? Napakalungkot ng katanungan niya, no? Pero gusto ko rin siya tanungin, bakit nga kaya pinapapahintulutan ang ganito, no? Na siya ay nasasabihin ng masasamang salita ng kanyang family members, no? It really goes back na rin siguro sa pagtingin niya sa kanyang sarili. And Mhm. Posible? marahil talagang kailangan niyang bigyang fortification o pagpapatibay yung kanyang bahagi sa pamilya. Mhm. At maitaguyod niya yung kanyang role sa family. Kailangan mailagay niya talaga yung maayos na communication with all the family members. And, Yeah. but then it somehow, yung tanong niya, parang it really goes back to himself, you know, why would you allow such a thing? So, parang yung pagtingin sa sarili, yung Mhm. self-worth, Mhm. self-esteem, Well, reflected doon sa question. oo. Actually, tama po kayo. Kasi, minsan, tayo din naman, kailangan natin protektahan ang sarili natin. Bigyan ng pagkakataon yung sarili natin na tratuhin ng tama. Hindi yung inaantay lang natin na sila ay trumato ng tama. Kundi, sabihin natin, oy, 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 hindi ka dapat magiging bastos sa iyong magulang. Hindi ka dapat maging bastos sa asawa Mhm. mo. Hindi mo akong dapat ganunin. Hindi naman maganda yan. Magkakasama tayo sa bahay tapos gaganyanin mo ko. Hindi naman maganda yun. Eh, Yeah, if you're the parent, no, at ganun yung ang mga bata ay ganun nga towards you, well, as the parent, ikaw ay dapat yung nagsasanay sa mga anak kung paano mm, magbigay ng respeto, paggalang, tamang pagtrato sa mga tao. mm. And that training begins doon sa loob ng tahanan, no? Yun nga So, eh. maaring sa labas ay maging hindi rin maganda ang pagtrato ng mga anak mo sa ibang tao kung hindi sila nabibigyan ng training o pagsasanay doon sa loob mismo ng kanilang tahanan. Mm. Napansin ko, Doc Ems, marami sa mga pamilya ngayon ay hindi kapag nagsalita at nagbitaw ng salita, ang kanilang batayan ay yung kung ano lang yung pinupuntirya nila na gustong mabago. Pero ang resulta ay na nasasapawan ng sama ng pagtingin sa tao, hindi nakakalimutan na yung ibang mga bagay na mabuting aspeto doon sa tao na yun. Wari, nanay, siguro nakita mo na mayroong pagkakamali sa paraan ng pagluluto o kaya sa paraan ng pagdidesisyon sa ganito. Para bang ngayon, ang pag-usap mo sa kanya ay parang lahat-lahat, simula nung kanyang pagkabata, ay sinukat mo at gano'n ang trato mo sa kanya. Hindi maganda eh. Parang Mhm. hinusgahan natin yung kabuuan ng isang tao at sinuman na lang natin dun sa ating pananalita sa kanila dun sa pagkakataon na yun. Hindi naman tama. Yeah. Kaya Kailangan nawawalan talaga tayo. ang mga magulang, no, would come from a proactive stance ng Mm, pagtuturo sa mga anak ng pagpapahalaga sa sino mang tao. sino mang tao. Oo, pagpapahalaga, pagbibigay respeto at paggalang sa lahat ng mga tao. Mm, Uh, Respect as persons, napaka mm, basic. mm. So, sa mga nakikinig, importante na hindi tayo nanunukat ng tao ayon lang doon sa sitwasyon na nakita natin. Kaya dapat sa ating pananalita, kinokontrol din natin yung sarili natin. Dahil hindi mo malulubos ang pagkakakilala sa isang tao batay lang doon sa nakikita mo sa pagkakataong yun. Hindi eh. Kaya ang ganda ng kulturang Pilipino na natututunan natin gumalang at talagang kultura natin ang gumalang sa kapwa natin dahil hindi natin nakikita yung lahat ng mabubuting bagay tungkol sa isang tao. Kaya hindi tayo dapat
nagsasalita ng tapos at masasakit na salita. Naku, wag na masasakit na salita. Pero yung ikalawang listener natin, ganun din, oh. Ganito rin ang sabi niya. Sabi niya, paano kung yung asawang lalaki laging inaabuso ang kabaitan at pagiging Kristiyano ng kanyang asawa? Dahil alam na laging magpapatawad, kaya po paulit-ulit din ang pananakit. Naku, parang gusto ko nung dalhin sa barangay. Sa barangay kasi merong bawsi, merong sangay doon ng pulis na Yeah. tinatawag Violence Against Women and Children. Kung saan kapag nananakit ka talaga, krimen yun eh. Hindi tama. Mhm. Physically o kahit na salita lang na pananakit, pwedeng ipadala sa barangay. Pero mga kaibigan, antayin natin yung pahay ni Doc Ames. Yeah, Sige. actually ang Life Gospel Church nasa Barangay Pinyahan, and our Oh, barangay is very active doon sa violence against women and children, no? oh, And we are privileged, ang aming senior pastor si Pastor Lito ay is able to work with them. So oh. Life Gospel Church is networking with Barangay Pinyahan sa pagpapalakas ng VAUSI. Oh, curious ako, At Pastor. sana talaga mga simbahan gawin din ito, no, na makipag-network kayo sa inyong barangay, tulungan nyo ang barangay sa pagpapalakas ng VAUSI. Okay? Paano pong ginawa niyo? Paano po kayo nagkaroon ng cooperation between barangay at yung church? Ano Well, maganda exactly naman yung initiative ng aming barangay na sila rin ang lumapit sa church para oh, humingi ng panalangin at humingi oh, ng panahon mula sa amin, represented by our senior pastor. opo. And yung tulungan ng institutions, mahalaga eh. Mm-mm. Hindi tayo dapat mag-isip ng simbahan ay solo lang sa pagtatrabaho, paglilingkod, but we Oo. need to be working with institutions. Ay, totoo po yan. That's a very good thing. Nako, inaantay natin talaga yan na may impact ang mga churches doon sa kanya-kanyang mga barangay. Wow, praise God. That is great. Ayun. O at So, yung mga ganitong katanungan, may mga ganyang issue na pwede talagang dalhin sa atensyon ng ating barangay, no? Kung nagkakaroon talaga ng domestic abuse, mm, domestic violence, ay oo. dapat i-consider ito na isang social issue na Mm, kailangan ding harapin sa iba't ibang aspeto, not mm. just from the point of view of theology or moral principles, but as a social issue na kailangan tugunan din ng iba't ibang pamaraan ng solusyon. Yeah. Well, Okay. ang A ganda-ganda niyan. multifaceted solution. Ang ganda po yan talaga, Doc. Kaya lang may question ako dahil kasi ang karamihan ng pananaw ay dahil sinabi daw ni Pablo na wala bang mga magagaling, wala bang mahuhusay na husga sa inyo at kailangan pang dalhin sa labas kung saan yung mga secular people ang nagko-conduct. Anyway, I can't remember the verse pero I know that I read Mhm. that in the Bible somewhere in Corinthians. Ang usual na explanation ng mga nananampalataya daw na hindi dapat dalhin sa court o sa barangay ang mga away na yan. Dapat sa church lang. Paano po ba ang tamang perspektibo dito, Doc Ames? Napakaganda kung yung mag-asawa o yung pamilya ay uh, maghihid talaga doon sa advice or Mm. counseling ng inyong mga local church leaders, Oo. no? And from there, kung mariresolve yung situation, magkakaroon ng magandang solusyon, napakaganda noon. Pero sabi ko nga kanina, yung domestic violence is also a social issue, Yeah. no? Na hindi natin pwedeng alisin na meron ding mga kapitbahay, no, na naaapektuhan yung Oo. pag-aaway ng mga mag-asawa. At ang Opo. mga kapitbahay mo, you belong to the same barangay. Kaya May. somehow nadadawit din ang mga kapitbahay mo kapag merong mga away sa inyong loob ng inyong tahanan. May. Ito, Kaya nga hindi natin pwedeng itago na ito rin na isang social issue. Okay. ito'y Kaya sabi ko komunidad rin, ang eh. cooperation between institutions Yes. para matulungan ng may kabuuan ang isang tahanan, isang pamilya. Yan. Ay, totoo. Agree ako dyan, Doc Ames. Ano? Kasi komunidad tayo. Nagkataon lang kasi nung pumasok yung ideolohiya na magkanya-kanya tayo, mga individualist na ideologies. Dati, ano tayo communal eh. Meron tayong pakikialam dun sa ating mga kapwa. Sa makatuwid, naalala ko to, yung mga lola ko.
Pagka may problema sa isang bahay, wari, nag-aaway yung mag-asawa, nakikidamay, dumadamay yung mga kapitbahay din. Hindi sila nanghihimasok hindi sila pumupunta sa bahay, kundi nag-uusap-usap doon sa barangay, doon sa may tindahan, kung saan, uy, kumare, ano ba nangyari? Ano ba maitutulong namin sa'yo? And yung Mhm. maganda nun meron mga nagdadala ng mga ulam, uy, kumare, ito dala namin sa inyo. Para lang concerned kami, yan. Ulam, mga hospitable gestures na ginagawa noon knowing na mayroong mga taong involved. Oo, dahil tayo talaga ay mayroong community na kinabibilangan. Kaya hindi tayo basta-basta gumagawa ng pangit. Dahil alam natin yung komunidad ay maapektuhan dun eh. Yun. Yeah, sa ibang mga simbahan, alam ko, ibang mga members sila nagvo-volunteer din bilang lupon sa Yan. barangay. So, Yes. para meron talagang partnership between, kasi local church nga, yung komunidad na yun talaga, gustong magkaroon ng positive impact for the gospel. So, you really need to network with the other institutions sa locality. Yes, absolutely. That's great. Naku, ang ganda nun. Wow. Sana mga churches, sundan natin yung yapak na yun. Ito yung ginagawa po doon sa church ninyo, no? Doc Ames sa Life Gospel Church. Yeah, kasi talagang ngayon, we really need to embrace yung holistic ministry, no? Na Yes. hindi lang tayo talaga nagdadala ng mabuting balita sa salita, pero gusto nga natin maipakita sa ating mga actions sa iba't ibang aspeto ng pamumuhay. Oo. And uh, hindi tayo limited sa spiritual aspect lamang dahil meron talagang physical, social needs din ang mga tao. Okay. Yes, that's great. This is very important. O mga kaagapay, tandaan natin yan. Ito naman ang ating next listener. Sabi niya, maglilimang taon na po kaming kasal ng asawa ko. At rin, wala rin pong anak. Ipinagpipray naman po namin. Nagsabi po ang husband ko na gusto niya na lang na mag-adapt. Pero ang sagot ko lang, parang mapapangunahan ang Panginoon at hindi ba parang ang liit ng faith natin na magkaloob ng anak sa atin ang Panginoon? Siguro ang kanyang tanong dito ay yung kanilang diskusyon. Ano nga ba? Lack of faith ba kapag nag-ampon? Is it more faith Mhm. kapag hindi nag-ampon? Ito madalas na napapag-usapan ng mga mag-asawa ng mga wala anak. No? Yan. Oo, Kaya kami ni maganda yung YP, tanong niya. yeah, Ang ganda yung tanong niya, ang daming layer na pwedeng pag-usapan. So unang-una na yes. ron, yung kanilang relationship bilang mag-asawa na Mm-mm. nagde-desire ng kabuuan ng isang pamilya sa pagkakaroon ng isang anak, no? Yeah. Which is a very legitimate longing ng mag-asawa. Mm-mm. At gusto nga nilang mabiyayaan ng isang supling. Para makaranas sila ng yung completeness sa family na talagang pinapangarap ng maraming mga mag-asawa. Mm-mm. But then, yes, there are a lot of couples, hindi lang itong nagtatanong na ito, no, who are faced with the same dilemma, no, na hindi nagkakaroon o matagal na silang nagde-desire na magkaroon ng sarili nilang supling pero hindi pa nga sila nabibiyaan ng ganito. So, we empathize with them. Talagang it's Mm. a legitimate longing at may kalungkutan na Yeah. hindi pa, from their perspective, hindi pa nila naranasan yung kabuuan ng pamilya ng gusto nila. Mm. Okay. And then, pwede rin nating tingnan ito from a physiological, biological perspective, no? Na Sige nga. ngayon, ang dami ng available na medical resources, Mm. no? Biological resources to help couples na nahihirapang magkaanak, no? So, I would May advise this nabalitaan ako couple dyan. to exhaust all these possibilities Mm. hanggat kaya ng kanilang financial resources, of course, dahil Oo. medyo Medyo merong mahal yan, ha? corresponding cost, no? Oo. Pero yung advances in medical technology, maganda rin na i-explore ng mga mag-asawang naghahanap o nangangarap na magkaroon ng sariling supling, no? Yes. And then, of course, yung aspeto ng adoption. For those couples who are planning to adopt, who are intending to adopt, Ah, wow, it's really a good thing. Napakagandang impact sa ini-encourage to. society. Oo, Ini-encourage ng society to, ng ating yeah. bansa. Mm. Sa pagdami ng mga orphan children, Yeah. abandoned and neglected children na Mm. hindi na kaya ng pamahalaan at ng iba pang mga institusyon, kailangan talagang mahanapan ng tahanan ang mga bata na ito. So, napakalaking positive social impact
kapag may mga couples who are intending to adopt or planning to adopt. Pero ayun nga, dapat talagang pag-usapan ng maigi ng mag-asawa, isa lang talaga sa panalangin, and do Mm, not rush into the decision. Although it's a positive thing, oo, pero you don't need to rush into the decision, no? mm, Kasi marami nga implications. Well, yeah. yung process ng legal adoption takes a long time. So, dapat Yeah, pag-isipan niyo yan, oo. no? Oo. Hindi porke gusto niyo, pupunta na lang kayo sa orphanage, o yung batang ito ang gusto namin, at dadali na yung bata. No. Hindi Yung legal gano'n. process takes a long time. So, Mm, pag-usapan yung mag-asawa if you're gonna be committed to this long legal process, no? Hanggang masabing this child is mm. really legally anak ninyong mag-asawa. Pero kailangan masagot din natin yung tanong doon. Kasi concern din ni wife na talaga bang pananampalataya ito? Kasi Mhm. sa kanya, ang pag-exercise ng pananampalataya yung wag mag-adapt. Mhm. Magkakaanak ako. Hindi ko nga alam, hindi lang nabanggit ko ilang taon na siya. Kung ano. Mhm. Pero marami ang nakitang couple na gano'n na baka naman makagaya tayo kay Abraham na kahit matanda na tayo, magkakaanak pa tayo. O baka naman mag-antay-antay pa tayo, maniwala lang sa Panginoon, baka magkaanak pa tayo, ganun. When is it healthy and when is it not? Or when can you say that it is faith? When can you say that it's not faith? Yeah, I also know of couples na 10 years naghintay bago nagkaroon ng anak. Tapos Oh, yung unang dating kambal pa. Eh, wow. So, so siguro yung perspektiba na yun ang tinitignan ng asawa. Parang gusto pa niya ng faith for 10 more years maghihintay. Well, kung kaya niya at kung ah, kaya pa ng kanyang Hmm. pangangatawan, why not? Pero I Yeah. think siguro dito rin papasok talaga yung inyong paghingi ng advice sa inyong pastor or church leaders, no? Maaring din at this time may mga aspeto sa inyong relationship as husband and wife na Oo. kailangan talagang asikasuhin dahil baka ito ay nagiging hadlang din in case na may ganyan pala kayong issue, tapos magkakaroon kayo ng anak, madadamay pa yung anak. No? So Mm. baka meron ding husband and wife issues na dapat mo nang ma-resolve Oo. before the Lord can gift this couple with a child. Okay? Mm. So, Oo. yung moral guidance, spiritual guidance ng inyong church leaders, ng inyong pastor ay Mm. napaka-importante, no? Sumangguni kayo sa kanila. And then Yeah. of course, nandiyan yung palaging tanong nakapaloob din dyan paano ba talaga natin malalaman yung kalooban ng Diyos, no? A Mm. general question. Okay? At ayun na nga, no? Kailangan talaga dyan ng masusing paghihintay, ah, matalinong pananalangin, Yes. pagsangguni sa salita ng Panginoon. Oo. At of course, hindi talaga pwedeng madaliin ang katubunan ng Diyos. No? At Opo. sa mga Yeah. couples nga na gusto talaga magkaroon ng sariling anak at minsan, yun nga, medyo narrowly focus na yung gusto yung talagang sa sarili nilang ah, katawan din magmumula yung bata. Ano? Oo. But may mga couples na yun nga, naging open to the possibility na, uy, we can be parents to our nephews and nieces, no? Yan. Na Oo. ng Maraming laking bata. tulong ng kailangan ng kanilang mga kapatid at ng kanilang mga in-laws sa pagpapalaki ng Mm. mga bata. But you can be parents to them. And of course, sabi nga natin kanina, there are those opening themselves to the idea of adoption Yes. na napakaganda nga ng social impact nito. Okay? Oo. God may respond, answer in different ways, but you really have to be open and receptive sa tugon ng Panginoon sa inyo. Yan. Ako, itong mga bagay na ito ay kinakailangan ng masusi at malalim na pagdidiskusyon. Maaring matalakay yung relasyon ninyo, pwede rin matalakay yung physical yung mga physical conditions ninyo kasi minsan Mhm. hirap mga anak, siguro merong mga problema sa pangangatawan o baka puro naman kayo o stressed kayo, wala kayong time para magkaroon ng oras sa bawat isa. O, hirap magka-baby kung walang time, di ba? Ayan. Oo. Ayun. Mahirap yung by faith lang, no? Meron talagang couple talagang humingi ng medical advice. And it turned out, in the process, may na-discover na very rare illness dun sa lalaki. Ah, And natugunan pa yung illness. At nung gumaling siya, nagkaanak sila. ayun. Okay? Oh. So, Yeah. kailangan talaga ng uh, Mm. pa- paggabay mula sa Panginoon sa bawat steps na iti-take natin. Sa makatuwid po, Doc Ames, ang Diyos ay kumikilos sa iba't ibang Mm. mga paraan at hindi mo pwedeng Pamamaraan. sarado Yes. sa isa Oo. lang pananaw.
ang ating kailangan malaman dapat ay kung itong bagay na ito ay may papahintulot o nakakagalak sa Panginoon, no? I think binigyan naman tayong kalayaan na gawin ang anuman basta't nakakagalak at ino-honor siya. Siya yung sinusunod sa ating mga gawain. Ayun. Yeah, parang yung ginawa noon nila Adan at Eva. Sabi sa kanya, mayo kayo, pagparami ko, ano man yung sa inyo yan. Pero yung pinagbabawal kong kainin, huwag niyong kainin. Ayan. Yan. Pero sa inyo lahat niyan. At flexible ang Lord doon sa mga bagay na pwede niyang ipahintulot sa atin. Ang galing eh. Pati yung siyensa, pati yung medisina, pati yung aspeto ng Pwedeng gamitin ni Lord, no? Ang siyensa, yeah. medicine. Oo, wag lang tayong lalabas doon sa kanyang banal na salita na siya ay talagang dapat ang pinakatanyag at tampok sa lahat. At para mas maunawaan po niyan, hiniling ko kayo mga kaagapay na kung kailangan nyo ng counseling, kung kailangan nyo ng budget-wise na counseling, punta lang po kayo sa philact.org. Ito yung merong libreng online counseling, ang Philippine Association for Christian Counselors. At pupuntahan nyo lang sa link na philact.org. Spell ko po, philacc.org. Doon, merong survey form na pwede nyong i-click pagka mag-set kayo ng appointment. And then, bibigyan kayo ng email kung kailan yung darating yung appointment. Huwag niyo pong Indianin para hindi ho mawala yung libre. Meron kayong 2 libre na counseling session. Online po ito. At wag na kayong maghanap ng iba. 2 lang po talaga yung libre. Kahit lumipat kayo ng counseling. Naka-record po yun. Pero please understand na kayo po, kung meron kayong masidhing mga problema gaya ng ganyan, punta po kayo sa philact.org. Okay, mga kaagapay. Ayan. Wow. Eto. Meron pa tayong isang tanong ng ating listener. Sabi niya, ito ay labas na po ng family. Sabi niya, enough na reason po ba na lumipat ng church? Kung pakiramdam ko po na hindi safe place para sa akin ang church, dahil sa fear ko of judgment, o baka ma-judge daw siya. Naku, kailangan yata nating i-improve ang churches natin. Mga churches na nakikinig dyan, kaway-kaway dyan, mga kapatid, katoto, mga pastor. Sige po, Pastor Ames. Let's hear it. Well, of course, we have to start with the idea that no church is perfect. No church is And perfect. every church is still under the sanctifying grace of our Lord. No? Ang bawat miyembro ng church, ang bawat church leaders, no? Isang ang paborito kong phrase, no, ay yung hinuhubog habang humahayo. And that's who we all are, no? Yes. While we are proclaiming the gospel, God is also continually sanctifying us and changing us. No? So, mahirap kung maghahanap tayo talaga ng isang perfectong simbahan. Hindi natin ito matatagpuan. Okay? And then, hindi natin alam ang circumstances ng ating question sender, no? Kung ano yung kanyang parang meron siyang mga disappointments sa kanyang mga relationships in the church that he or she is now attending. Napakaigi talaga, no, na bigyan panahon niya na pag-ukulan ng panahon, no, na maunawaan niya yung disappointment sa mga relationships na ito and talk with all the people concerned before making any decision. Yeah. Okay? And then, napakahalaga na kung kailangan talagang ma-inform yung local leaders ng church na ito or any other church, no, please do so. No? Kailangan ng information ng mga local church leaders para mas maganda yung pamumuno sa simbahan, paglilingkod sa simbahan. Hindi makayang hulaan ng mga church leaders ang sitwasyon ng bawat member, but yung openness ng mga church member, transparency ng mga church member towards their leaders, malaki ang may tutulong para maipagpabuti ng mga church leaders yung kanilang paglilingkod. Yeah, wow, that's a very, very good advice po. I got a question, Doc. Gaano ka-sensitive ba dapat ang isang tao na pumunta sa church? Like, ako, nung ako'y dumayo sa isang church, ang alam ko lang, ang turo sa akin, na pumunta ako sa church para mag-worship sa Panginoon. Hindi para sa makakita ng pleasing ng mga tao
kundi mag-worship sa Panginoon. Pero in a way, kailangan ko rin maging sensitive in such a way na dun sa paglilingkod sa mga taong naroroon. Although may mga taong nakakasakit din dahil may mga taong mayroong mga hindi magandang pananalita. Parang yung isang listener natin. Mayroong mga taong hindi maganda yung pananalita. Siyempre, medyo sasama loob mo. Parang gusto mong umalis. Ano kaya yung magandang dapat maging personal na disiplina o personal nating dapat gawin tungkol sa pagiging sensitibo sa church? Yes, we go to church no para maglaan ng communal worship sa Panginoon, no? Yes. Hindi lang pribadong pagsamba sa Panginoon, kundi yung communal worship na napakahalaga, no? And of course, bahagi rin nun, makakaranas din tayo ng fellowship, no? Yung koinonia na sinasabi sa Griego. And minsan medyo mababaw na rin yung tingin natin sa fellowship kasi narinig natin yung mga age group fellowships, ganito, magsasama-sama sa ganitong oras, and sometimes ang idea natin ng fellowship ay yung pagsasama-sama din sa ganong oras na mayroong games, may magde-devotion and everything, no? But yung fellowship mas malawak dito, no? Ito yung pag-i-invest natin ng buhay sa isa't isa, helping each other towards transformation or pagbabago, no? At doon nga papasok na magiging bahagi tayong isang komunidad, meron tayong mga mararanasan na hindi maganda, bahagi iyon na mai-point out natin sa ating mga kapatiran yung aspeto ng pagbabago na kailangan nilang harapin. At kung meron din magsasabi sa atin na there are things na medyo kailangan baguhin sa atin, harapin din natin yung kailangan pagbabago sa atin. No? And this is the mutual thing na is hoped for in the churches sa pag-develop ng ating fellowship, no? Sa pagpapalalim ng ating fellowship sa church. No? So parang Doc Ames, so ibig sabihin, sensitibo tayo sa pangangailangan ng iba din. Hindi lang yung sensitibo tayo sa pangangailangan lang natin. So, syempre, isang parte ng paglilingkod talaga. Minsan, mahirap maglingkod. At minsan, may mga taong hindi naunawaan at naintindihan yung ginagawa mo. Mami-misinterpret ka pa o ma-judge ka. Pero, andun ka rin, sensitibo ka pa rin sa paglilingkod at kahit na hindi perfecto yung mga tao, you're helping. Am I correct? And, God is not done with each one of us. No? God is not done with me. God is not done with you, Pilo. No? Marami pang wino-workout ang Panginoon sa atin. And who else would help us, no, sa pagbabago kundi ang ating kapatid sa Panginoon? Okay? Wala namang iba. So yung konsepto nga sa epistles na forgiving one another and carrying each other's burdens, may mga practical difficulties tayong mararanasan in pursuing this. At kung susuko tayo agad, hindi natin may enjoy din yung benefits ng transformation. Ayun, oo. You will see, magkakaroon ka ng tibay, kapatid. So, wag mo nang basta-basta umalis dahil nasaktan ka. Nasasaktan din yung iba kapag baka nawala ka mamaya yung the one and only mo na andun kaya lang nawala ka. Ay, wag mo na. Meron ding nabanggit yung nagpadala ng question, yung sabi niya safe place. Safe place. Okay, or safe space, no? Siguro gusto rin nating liwanagin, no? Mahirap makatagpo ng safe emotional place in a crowd. No? In a crowd. So wag nating asahan na ang buong sa dami ng bilang tao sa church ay lahat ay safe place sa'yo emotionally. Let's not expect a safe place or safe space in a crowd. No? Masyadong kumakalat din kasi itong term na itong safe space, safe place ngayon. No? Pero I think it really goes back na magbuo tayo ng ating social support system. Ayan. Okay? So, Doc Ames, lalo nating tatalakayin yan ng mas malalim pa. Pero magbe-break muna po tayo dito sa Heartline. Pag-usapan natin yan, safe place na yan. Saan ba talaga yan? Sino-sino ba kasama dyan? Ano ba talaga itsura niyan? Dito sa Heartline, pagbabalik natin. Don't go away. We'll be right back. Stay tuned. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Maraming bagay ang maibibigay ng mundo. Naririyan ang magaganda at maayos na kayamanan.
Lamang, atin namang isipin sana kung ang lahat ng mga ito'y magtatagal. Siya ang magpapatatag sa bansa. Iniingatan niya ang kanyang bayan at binibigyan ng karunungan at kaalaman. Ang pangunahing yaman nila ay ang paggalang kay Yahweh. Isaias 33:6. Ang yaman na inaalok ng ating Diyos ay dapat na hangarin. Ito ay mainam at para sa ating ikabubuti. Atin nawang tanggapin ang katotohanan na wala siyang nais na masama para sa atin. Ang Diyos ay nagmamahal magpakailanman. Siyang nagpasimula hanggang matapos, siya rin ang magpapala. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines, 76 na taong nagbabahagi ng mensahe ni Kristo para sa mundo. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Ayan mga kapatid, mga kaagapay, thank you. At tuloy-tuloy tayo dito sa Heartline. Ang ganda nung ating pinikap kanina, yung tungkol sa safe place, at tatalakayan pa rin natin yan. Pero bago yan, gusto ko lang batiin yung mga ating mga very kind and really precious fans na meron tayo dito. No? So unahin ko na dyan yung mga nag-greet sa atin. Hello Mila Pascua, watching daw po. Kay Pastor, thank you and stay safe din. Si Leonida Tela Sacada Rubio, thank you very much. Magandang Friday, good evening po sa lahat ng mga nakikinig sa Heartline, sa PM Radio. At siya po ay nakikinig sa PM Radio mula umaga hanggang gabi. Ayan. Manay, salamat din po dahil kasi sabi niyo rin, salamat sa Diyos, isa na naman pagkakataon na makasama po kayo sa panibagong kaalaman sa pagharap sa hamon ng buhay Kristiyano. God bless po, sabi niya. Good evening din, Ate Lolita Reyes. Si Nora Cancela, God bless din sa inyo. Helen Grace Tiempo, good evening din. At amen also. Naku, salamat ng marami sa mga nakikinig natin, gaya ni Rosalie Centillas, Lordan Maulyon, Marilu Aguinaldo, Matea Aspacio, Helen Alay, Gina Miranda, Amy Bucat, Pats Vega, Anita Tejada Colon, Lotlot, Marilu Chienes, Nunes pala, hindi Chienes. Diony Gonzalez, Claire Mercado, Arceli Nicole, Isabel Malapitan, Timothy De La Cruz, Mars Guevara, Emily Evacuado, Dolor Dominguez, Edmond Garcia, Jenny Canon, Nora Cancela, Cherry Cadelina, Ed Cabales, Mina Co, Jane Domanico, Axonic Aviles, Miss Divina Anastasio, Helen Grace Tiempo, Ines de la Pena, A.V. Guanzon, Aaron Gacho, Tess Almadin Bagtas, Tess Fernandez, Gary Tansuico, Arlene Heron, Angeline Abia, Rufino Parungaw, Amelia Ding de la Cruz, Guillermo Alburo, Mary Beth Itak, Sister Rose, si Andres Mendoza, Leonilo Avelino, si Lolita Ignacio Reyes. Nako, thank you very much sa inyo sa patuloy niyong pakikinig. Nakakatuwa and we're so amazed na tuloy-tuloy ang pakikinig ng ating mga very avid fans. Yan. At salamat din sa mga nakikinig sa ibang bansa. And dito, ang ilan nating mga kaibigan sa New York. Mel de Bernal, Janine, tsaka si Isabel dyan sa New York. Si Ate Cecilia Beron sa Hong Kong. Si Reynald and Tina Kempis, hello from Canada. Si Ate Ging and Ferdy Katabay, kasama si Karen Damian, si Malen Damian also sa Tokyo Baptist Church sa Japan. Ayan. At salamat din sa mga nakikinig sa Guam, si Vicky Dulcero Galino. Hello. Sa US naman, si Claire Cartel, si Pastor Tito Falguera, si Chibu Manlag Santos, si Doc Arnie Bersenio, tsaka si Sarah Bersenio. Thank you very much sa inyo. And happy listening din sa mga DTI Fellowship, kay Ate Dolly Jacob, Director Lilian Salonga, Attorney Yoli Villanueva, Gina Go,
Marcia Magsakay, Doris Caparos, and Fina Gasmen. At doon naman sa iba pa nating government, sa ngayon ng government, sa BOI, si Director Ryan Ramos. Hello, Direct Ryan. Si Jackie Eugenio, Linda Racelis, Abigail Aguas, Helen Casco, and Kuya Dave Cruz. Naku, salamat po ng marami sa inyong pakikinig. At special mention si Nanay Rosa Balinas dyan sa Malabon. Kasama si Rolin, si Shay, tsaka si Zane. Hello, paring Rolin. Miss na kita, ha? Ayan, sana magkaroon tayo ng time na makapag-guest ka rin dito uli. Ayan, ang aking kaibigan guidance counselor. Nako, thank you very much. Well, balik po tayo, Doc Ames, doon sa safe place. Kasi nabanggit nyo nga kanina na minsan nami-misinterpret o na magkakaiba ng konsepto. Parang hindi yata accurate ang pagkakakonsepto ng safe place. So, ano nga ba yung safe place? At magagampanan ba to sa church or paanong sitwasyon? Ano itsura nito ng safe place? Yeah. Hello din pala no sa inyong listeners sa New York, USA, Hong Kong, Japan. Yeah. Yes. It's a good thing na nakakarating rin ng DZAS Heartline sa in other countries. Yes. Mm-mm. Ay, nakalimutan ko sa Kingdom of Saudi Arabia, si Ate Rose Eneveso, kaya Kuya Edgar, hello, magandang gabi. Middle East na rin. Oo, yes. Yan. Meron din tayo makasama sa Israel eh. Hindi ko nakuha yung name, pero well, thank you very much. Ayan. So, Doc Ames, go ahead. Yeah. Going back sa question ng ating sender no ng kanyang paghahanap ng safe place. So it's a legitimate need. It's a legitimate longing para sa lahat sa atin. Yeah. Pero wag na nating asahan no, na ikaw ay makakatagpo ng safe place sa isang crowd, no? Sa isang malaking kapulungan. Hindi ata natin dapat i-expect yun. No? Siguro ang related sa safe place, lalo na ngayong lumabas tayo doon sa period ng pandemic, no? Na nagkaroon ng mas malawak na mental health awareness sa mga tao. At gusto natin nga magkaroon ng tinatawag na safe place o yung mga taong feel natin ay safe tayo. Okay? Siguro kaugnay nito nga, yung sabi ko kanina, yung pagbuo natin, aktibong pagbuo natin ng ating social support system. Okay? Na ito yung mga taong maaasahan natin na masasandigan natin, maingan natin ng suporta, ng tulong kung tayo ay dumadaan sa isang crisis. And kailangan talaga ngayon ay magkaroon tayo ng mas aktibong pagbuo ng ating sariling social support system. So it really begins with people who are close to you and people that you can trust. No? So yung pagtitiwala ay isang malaking elemento sa pagbuo ng social support system which becomes your safe place. Safe place. So, oo. Pero parang ang pagkakaintindi ko din na ang isang taong laging naghahanap ng safe place ay mayroong kondisyon ng insecurity. Posible kaya yan? May kondisyon ng insecurity or siguro may pinagdaan ng trauma na that's why they become more sensitive, no? So all the more, no, na ikaw ay dumaan sa ganitong sitwasyon na dapat nga talaga ay magkaroon ka ng isang support system o social support system that can be your safe place. And that begins with people close to you na mapapagkatiwalaan mo nga rin sila. So hindi lahat sa church ay pwedeng maging parte ng safe place mong gano'n. Sa church, positionally, lahat tayo ay brothers and sisters in Christ. But practically, iba-iba ang level of relationship na meron tayo sa bawat church members. No? So, pwede tayong magkaroon ng mga candidates sa pagbuo ng ating social support system from our church. Pwede rin mula sa iyong kapitbahayan. Okay? At pwede rin mula sa iyong mga dating kaklase. Okay? So, sa pagbuo mo ng iyong social support system, i-consider mo lahat ng mga pinanggalingan mo at mga komunidad na bahagi ka. And you can enjoin people sa iyong safe place or yung social support system mo na yan. Okay? I think magandang reminder, no? Kasi naranasan ng marami ng mga counselors ko. Ako din, naranasan ko na. Nung nag-isip ako ng safe place, sa church ako lagi. At talagang gustong-gusto ko yung church. At dumating yung point na ayaw ko magtrabaho sa ibang lugar. Parang hindi ako makapag-apply ng trabaho, natatakot ako kasi kapag nasa corporate world ako, kung anong mangyari, hindi ako safe. Eh, mali pala yun. Yung pala, kailangan meron lang mga piling tao at lugar na dapat kong magiging, masasabi kong safety
At yung ibang lugar na hindi ko masasabing safety ko, yun yung mga lugar ng aking ministry, yun yung lugar na aking mga pupuntahan para mag-conduct ng music. Naalala ko tong verse sa John chapter 11 kasi sa John chapter 11 namatay si Lazaro. Tapos si Jesus Christ, sabi niya, "Uy, bumalik tayo sa Judea kasi pupuntahan niya si Lazaro pero namatay na doon." Pero ang sabi ng mga ng mga disciples sa kanya, sabi, "Ha? Babalik tayo doon? Eh di ba kailan lang may mga tao doon gusto tayong batuhin, gusto tayong pagpapatayin Mhm. doon, tapos babalik tayo doon." And I realized when Jesus is so andun yung intense yung security niya, wala siyang issue kung mayroong mga taong may galit sa kanya doon, pero he wants to go back. And he wants to go back to see Lazarus. Alam niyang namatay si Lazarus. He wants to go back and then raise him back again. And then I realized yun. Minsan, yung safety mo ay dapat maging dahilan upang lalo kang makapag-minister sa iba, sa mga taong Mhm. broken din. Minsan, hindi ka matatakot kahit na offensive yung mga taong napupuntahan mo. Ganun. And Yeah. yeah, And if we're going to pick it up from that, no, I mean, safety there in that particular passage was not the absence of danger, yeah. but the presence of Christ. Presence of No? Christ. At tayo ngayon, who are being conformed to the image of Christ, Mhm. ay, oo, meron tayong legitimate need na maghanap ng safe place. Pero tayo ay dapat din maging safe place para sa iba. Yeah. Okay? It's a very If nice thing. Yeah, if the presence of our Lord provided Mhm. safety for the disciples, tayo who are being conformed to the image of our Lord, pangarapin natin na maging safe place tayo para sa mga ibang tao, no? Na maging kandidato tayo doon sa binubuo ng mga taong social support system nila, no? So palagi Mhm. nating tanungin yung sarili natin, mapapagkatiwalaan ba ako kapag merong bang binolunteer sa akin na information? Can I keep this information confidential o baka imamarites ko to sa iba? Okay. When somebody shares with me, am I gonna be quick to judge or am I gonna be patiently listening? Okay. Mhm. So, yung ating pag-workout sa ating spiritual maturity will Mhm. assure na tayo ay magiging safe place para sa iba. Yan. I think itong itong sagot niyo nito, Pastor Doc Ames, ay talagang napakaganda. Makakatugon din siya dun sa question ng ating isang listener. Kasi sabi nung isang listener natin ay ganito. And I think masasagot na nun. I'm in a situation right now na masaya ako pero wala pong peace. Gusto ko pong makaalis sa situation na ito or mas maging maayos po. Pero ang hirap po dahil nagiging masaya ako dito. How to finally let go yung mga bagay na wala kang kasiguraduhan and yet nagpapasaya sa'yo right now. Wow, medyo malalim to ah. Hindi niya niliwanag kung ano eksakto yun. Parang Yeah, naisip ko. medyo very general yung kanyang question, Oh, no? Pero I think mm, yung kanyang paghahanap talaga ng peace is mm, yun talaga yung pinaka nagsisurface, no? mm, And by that, I think the question sender mm, really comes from a troubled life kung talagang yung yeah. peace ang kanyang hinahanap. No? Naisip ko yung Uh, addict eh. Yung addict, masaya siya sa ginagawa niya pero wala siyang peace. mhm, mhm, Ang gano'n. And mhm, siguro may ibang mga tao ganun din, masaya sila sa ganitong barkada na alam niyang hindi iyon yung tamang maging barkada niya o hindi yung kagawian nila ang kanilang dapat ginagawa nila. Like I spoke recently to a counseling na hindi siya masaya na nagiinuman sila pero wala siyang magawa. Parang masaya naman siya kasama niya barkada niya kaya alam niyang hindi tama. Ayun. So probably something like this. Anong masasabi natin dito? Because definitely, we need to know how to be secure in the Lord in any mhm. aspect. Yeah. Yeah, kasi we were not really just created for happiness. No? Mm, We were created primarily for holiness. No? holiness. And kung ang number one priority natin palagi ay yung ating kaligayahan, ay hindi talaga tayo makasumpong ng mas malalim na kapayapaan. Mm, Dahil yung ating mga kaligayahan ay pwedeng pagmulan sa mga mabababaw na bagay lamang. Okay? Pero mm, yung paghahanap ng kapayapaan ay mas makikita lang talaga natin yung if we are able to trust other people, if we're able to mm, entrust ourselves to God. Hindi kasi natin alam talaga yung nagpadala ng tanong o yung kanyang particular circumstances, no? Pero mm, mahirap talagang maghanap lang ng kaligayahan. But yes. yung ating pangangailangan sa kapayapaan ay pangangailangan ng lahat. Okay?
And Absolutely. that's who our Lord is, no? Speaking of Christmas, our Lord Jesus Christ is the Prince of Peace. No? Oo. That's why one of the very reasons why he came to earth, no? Ay para makilala natin siya bilang Prince of Peace. Oo. And sa kanya natin talaga mararanasan yung kapayapaan na hinahanap nating lahat. And this peace is very much needed ngayon sa napakaraming lugar sa iba't ibang bahagi ng mundo, no? Opo. Sa tigmaan ng Russia at Ukraine at may mga gusto pang sumali ngayon sa digmaan ngayon, no? Yung Oo. kaguluhan sa Middle East, well, anywhere we turn ngayon, peace is very much needed. Mm-mm. And wag natin kakalimutan, the message of peace ng church is the very message of Christmas. Christmas, yes. Totoo po yan, Doc Ames, ano? Sana nga ay marating ng ating mga kaagapay ngayon na mayroong mga mahalagang dapat marating. Yun yung kapanatagan sa Panginoon, yung mayroong kang kasiguruhan na hindi ka na aantala, hindi ka naduduwag, hindi ka na nawawalan ng pag-asa sa buhay dahil yun ang mga importanteng bagay. Ito nga po, Doc Ames, ano ba magandang gawin sa panahon na ito na maraming nagsishake ng ating pananampalataya, maraming sagabal sa pagtitiwala o yung pagkakaroon ng pag-asa sa buhay. Alam natin Mm. na eto sa kasalukuyan, meron ding mga difficulties tayo sa ating leadership in government. Meron ding economic difficulties, tumataas sa mga bilihin at alam natin. Meron mga magagandang news din naman na dumarating dahil balita ko maraming investors ang lumilipat dito ngayon. Yan. So, somehow mayroon tayong dapat gawin para maging panatag. Ano kaya 'yon, Mhm. Doc Ames? Yeah, that's true. We are really shaken by the things that we hear from the news every day. Pero alalahanin natin, no, hindi naman ito inilihim ni Jesus sa atin. Mm. Sinabi naman niya, no, bago niya iwanan ang kanyang mga alagad noon, in this world you will have troubles. Okay? So, asahan na natin na meron talagang mga difficulties, challenges, trials, no? Sa macro level at micro Mm. level, sa global level at domestic level. Meron tayong kakaharapin na iba't ibang mga kahirapan at mga iba't ibang mga hamon. Mm. And well, the only thing we really can do, no, is sabi nga ni Jesus Christ after saying that in this world you will have troubles, Troubles. but take heed, I have overcome the world. Mm. Panghawakan talaga yung kanyang salita na sa kanya matatagpuan yung stability, yung security, yung Oo. peace na hinahanap natin. And it is a long-term one, not just for this current circumstance, no? But Mm. it's going to be a long-term one. Sabagay. And Mm. hinihiling talaga sa atin, no, bilang mga ah, tagasunod ni Kristo, bilang mga Kristiyano, to be on our knees and intercede Mm. for this world. That Mm. is something that we can really do and should be doing. Mm. Yung ating pananalangin para sa mundo na ito will make a difference, no? Dahil we are channeling God's love and mercy in our prayers for those who need it. Yeah. Well, is a very, very wanted thing. Kailangan natin yung kapanatagan ngayon. Yung kapanatagan na hindi naduduwag, Mm. kapanatagan na hindi na antala ng mga nangyayari. Yung minsan may kakulangan sa pera, no? Ito, mamaya matatalakay natin. Pero talakay ko muna to yung sa listener natin. Sabi niya, ito palagay ko kulang sa peace. Kasi sabi niya, Mm. paano po ang pwede kong gawin? Dahil nahihirapan na po kasi ako mag-submit sa asawa ko. Dahil matigas ulo niya at naging tamad na sa pagtatrabaho dahil nawiwili sa paglalaro ng mga video games. Nako. Ayan. I think related sa peace, kasi yung mga tao naghahanap ng peace. Ang nangyayari pampalipas oras pala, hindi peace. Ang nangyayari video game o kaya bisyo, ano pa man. Ano ba masabi natin dito? Yeah, nakakalungkot na gano'n ang kanilang domestic situation ngayon, no, na hindi niya, parang sa tono ng tanong talagang hindi niya naaasahan ang kanyang asawa sa Oh, mga sandaling ito. At oo. napakahirap talagang kalagayan noon, no, dahil Mm. ang pagiging mag-asawa is a partnership. No? So kung hindi ginagawa ng partner mo ang kanyang bahagi, ang laking burden para doon sa isa pang partner, no? At itong ang Mm. nabanggit na parang nalululong na sa video games. Oo, Okay. video game. Wow, oo.
napakaraming talagang tahanan ngayon, may problema talaga yung digital technology addiction. Ayan. Okay? So sa iba't ibang pamamaraan, nagkakaroon ng digital technology addiction. Actually, hindi lang mga And bata po ngayon, pati hindi lang po matatanda. mga Mga bata, may anak oo. na, mga Mm-mm. kasal na, ganyan. Ito. So itong digital technology addiction, it comes in many forms, no? For some Mm. people, it's really being addicted to a gadget, Mm. no? Na gusto ng ganitong klaseng telepono, gusto palagi latest model, Yeah. para bang hindi mapakali pag wala yung latest model sa kanyang mga kamay o pag may-ari Mm. niya kahit wala siyang pambili o ipinangungutang pa and everything. Parang meron siyang gustong punuin na void sa kanyang sarili na sa pakiramdam ng pupunuan lang pag hawak niya at pag may-ari siya ng latest cellphone model. Mm. Okay? Latest Mm. digital mobile model. At nakakalungkot na this is one of the forms of digital technology addiction. And of course, those who are people who are addicted to social media, no? Parang Yan. walang humpay na sa pag FB, Instagram, Mm. Twitter, no? Ah, ayaw Mm. mawala sa loop na tinatawag. Gusto Oo. palagi in the loop sila, no? Oo nga eh. Ah, Yung mga, parang pakaramdam niya, hihinto ang mundo pag hindi siya naglagay ng comment. Okay. oo, yung mga hindi makapag-post. Yung, tapos yung may mga ganito, kailangan mag-travel ako. Kasi wala pa Mhm. akong pang-post sa Facebook, lalo ngayong Pasko. Mhm. Kailangan napunta ako yung magandang lugar. Kasi Pasko na, kailangan may maipakita akong gano'n. Well, meron mga ganong urge tayo ngayon. Dati wala yun eh, no? And Dati, then of course, yung mga video gaming ayan. addiction, isa pa rin Mm-mm. level ng digital technology addiction Oo. na nakakaawa. Ang daming mga bata, teenagers at mga matatanda talagang nagpupuyat, hindi na halos Mm-mm. natutulog, matapos lang mga isang level ng game. Pero ang nakakatakot dito, no, itong video gaming, pinapasok na rin ng scammers, no? Kaya hindi nila alam sa paglalaro nila na Mm-mm. i-scam din sila at eventually they will discover na lang ubos na ang kanilang financial resources. Yun. Nako, Okay? And financial sa resources. lahat ng forms of addiction, may ganyang consequence, no? Mm. Yung nauubos ang iyong pananalapi at nagdurusa ikaw at ang iyong pamilya. Okay? Yeah. Ay, So, alam nyo po, Doc Ames, naalala ko, di ba, nakapaglaro kayo ng sungka ng bata. mhm, Ayan. Ang ganda nun, kasi doon pala, ano pala yung economics, parang monopoly ng Pinoy. Economics pala yung sungka. mhm. Kaya kapag sinabi mong may subi, may itinatabi, meron kang itinatabi para sa iyo para ano na May magiging savings. savings. Mhm. Yun. Yung paggawa mo ng ganun ng sungka, mayroong parte na kailangan mong mapupunta sa kabila sa ka-opponent mo kasi yun yung talagang yung expense. Pero yung nilalagay mo sa sarili mo ay investment. Para Yung ang daming investment mo. matututunan. Grabe at natututo tayo ng economics doon ng bata pa tayo, no. Hindi katulad ng mga gadget ngayon, parang iba na yung natututunan, ano. Kasi kaya ko naman nabanggit yun. Related kasi dito eh. Yung listener natin, nagtatanong naman tungkol sa pera. Ang sabi niya, hanggat maaari po, ayaw ko sana magkaroon ng utang. Pero Mhm. plan ko po sana mag-loan para bumili ng sasakyan. Okay lang po ba ito? E naisip ko, Mhm. paano kung nagbi-video games yung asawa niya? Lumayo eh, no? Kung Kinonect. mahirap magbigay ng financial advice, ako rin nangangailangan ng pera, ninong. Pero alalahanin natin, no, sa pagdating sa finances, pagdating sa negosyo, meron tinatawag na assets and liabilities. At Yeah. yung pagbabalanse nito ang bigay siguruhan sa iyo na meron kang kikitain or profit, no? Mm. So, mahirap talaga ang magkautang, pero bahagi talaga ito ng pamumuhay, ng pagkakaroon din ng utang, no? Mm. But how you handle your loans, yun ang dapat mong asikasuhin, no? Mm. Yung iba kasi nangungutang ng talaga namang alam nilang wala silang kakayahan makapagbayad in the future, so Yeah. lalo silang malulubog sa utang. Yung Oo. iba naman, nangungutang ng ito because it's an investment at meron ka rin talagang alam mong pagkukunan para mabayaran mo yun ng maayos, no? Mas Yan. mas possible nga, huwag ka talagang magkautang. Pero I think it's still a general principle that whenever you have assets, you would also have liabilities. At yung pagbalanse sa dalawang ito
ang magpapakita ng maayos na pagtangkilik o stewardship on your part. Yeah. May nabasa akong libro Ang ganda ng suggestion niya eh. Kunwari, gusto mong bumili daw ng sasakyan. Ganito gawin mo, eksperimentohan mo. Kunwari, magkano yung installment nun? Ang gawin mo, huwag kang mamili ng sasakyan. Yung halaga nung hulog, every month maglagay ka sa bangko. Tingnan mo kung kaya mo mga 2 taon, 3 taon. Subukan mo munang maglagay sa bangko consistently ng mga bagay na ganon para matansya mo kung kaya mo talaga magbayad. Kung ano man ang mangyari, kumare may nangyari doon sa isang taon, biglang may nangyari hindi ka makapagbayad. At least pumupunta lang sa bangko, hindi ka pa namimili. Ang sabi niya, kapag nagawa mong hulugan yung amount na kailangan mo, kung every month makakapag-save ka sa bangko nung installment na ginagawa mo at nakumpleto mo yon, ibig sabihin na bayaran mo yung buong presyo kahit hindi ka pa namimili. Ang ganda na nangyari sa'yo kasi kumita pa yung pera mo. Ang magiging susunod mong tanong na lang anong kulay kaya ng kotse ang bibiling ko? Kasi naipon mo na yung pambili mo. Yun. Maganda, disiplina din talaga dahil disiplinang malaki ang pagbabayad ng utang. At yung disiplina na yun, tansyahin mo muna kung meron kang disiplinang ganun. Para safe, maidaan mo sa pagsisave sa savings mo o kaya sa bangko, idaan mo sa pagtatabi ng amount na yun para matansya mo, kaya mo ba talaga? Yan, maganda yan. Yun yung natutunan ko doon sa libro na yun. Ayun. And since generally, no, talagang we are facing uncertainties in terms of the economic future, ay Exactly. dapat talaga, no, matuto talaga tayo magkaroon ng savings. So minsan madidiscover natin, kahit yung savings natin, kulang pa kung tayo magkakaroon ng karamdaman in the future eh. Totoo po. But it's worth na meron ka talagang sa panahon ng pangailangan, meron kang madudukot no, mula sa iyong sariling savings. Yung ito pa lang mga darating na taon. At alam ko na malapit na matapos ang 2024. Ano kaya magandang gawin natin? Ano kaya yung magandang perspektibo natin tungkol sa mga hamon ng 2025? Andyan na nga yung mga bali-balita tungkol sa economic crisis doon sa North Atlantic region. Meron na silang mga labanan doon at maapektuhan din talaga yung economy ng buong mundo. Pero nababalita ko mukhang lumalaban ng Pilipinas sa ekonomiya nakakita ko. Pero let's see, next year sana mas maging maganda pa. Pero alam din natin na nagbabadya yung mga posibilidad na pauwiin yung mga illegal na yung mga TNT Pinoy sa US at iba-iba pang mga lugar. At baka magkaroon ng crunch dahil pagka nagkaroon ng kaguluhan sa West, ibig sabihin nun, maraming Pilipino mawawalan ng trabaho. Either uwi sila o mahihirapan sila doon. Yan, medyo bumaba nga ang remittance ngayong taon na to ng dollar. Kasi dati mataas yung mga dollar kapag pagpapasko, mataas. Pero lately, hindi ganun kadali ang pagpapadala. No? Kaya unawain natin ang ating mga OFW na mga kapatiran, mga kasama. Alam nyo, mahirap mong buhay sa ibang bansa, lalo kung nagkakagulo doon. So ano kaya magandang perspektibo for 2025? And I hope na isang magandang pananaw ang maibigay natin sa ating mga listeners. Well, definitely we should start pa rin, no, with the thought that God will not withhold anything good from us. That He is a generous God who knows our every need. Alam ng Diyos ang ating mga pangailangan at hindi siya magkukulang sa atin. Right? And susundin natin dyan, no? God has given us resources na kailangan nating i-manage ng maayos. No? Yung ating discipline, ating Christian stewardship is called for, no, sa pag-manage ng resources na binibigay sa atin ng Panginoon. So with that, I guess the general principle of living within our means ay dapat nga talagang sundin natin. Huwag nating asahan na makakagastos tayo ng higit pa sa ating kinikita. At of course, yung ating mga paglalaan ng prioridad sa ating mga pangangailangan ay napakahalaga rin talaga. Okay.
At ipanalangin nga natin na magkaroon pa ng additional employment opportunities dito sa ating bansa na Yeah. kung sakaling mapauwi man ang mga maraming OFWs ay hindi sila mababakante pagdating nila dito sa pagbalik nila dito sa Pilipinas, no? Opo. So let's pray for employment opportunities. At the same time, siguro panalangin natin on a macro level, national level, yung uh, gabay ng Diyos para sa ating pamahalaan. Yes, I think we exactly. remain to be an agro-industrial country, no? And Mm. kung magko-commit tayo sa ganitong economic calling natin, ay magkakaroon din ng pagpapala mula sa Panginoon. Yet we are Oo. sacrificing a lot of our agricultural lands, no, na nagiging subdivision. Pero Oo. tanggapin natin kung ano yung binigay na tawag sa atin ng Panginoon bilang isang bansa, ang agro-industrial uh, country tayo at Oo. tanggapin natin yung ganoong pagkatawag sa atin ng Diyos. Sana talagang makita natin yung pagpapala talaga ng Diyos. Ang pagtatanim, ang agro industry Mhm. ay isang magandang ebidensya ng patuloy na grasya ng Diyos. Biro mo, magtatanim ka ng isang buto, dadami yung bunga. Kumbaga, ang generous ng lupa natin. Walang pag-iimbot. Kung kahit kanino man yan, tumutubo ang halaman na nagbibigay ng bunga, kay mabuti o masamang tao, napapakinabangan yun. At talagang nabibigyan ng benepisyo lahat. At sana ay hindi maging gahaman ng ating ang mga middlemen natin Mhm. kasi ang bait-bait ng Diyos, ang generous, walang ano, walang pag-iimbot ang pagbibigay ng Panginoon sa atin. Sana matutunan natin 'yun para makahango din ng ating mga kapwa na nangangailangan. Naku, Yeah, lumalaking investment sa digital technology, lumiliit yung investment sa agriculture and food production, no? food yan. Basic need ang food. Kaya Oo, mas basic panalangin ang food. natin na Oo. yung may mga kapital ay ibuhos nila sa agriculture and food production. Yan yung basic. Yan yung pagkain talaga. Mm-mm. Hindi yung video games ang pagkain po, Mm-mm. Wala kang pagkain makakain sa video. Ang kahuli-hulihan yan, bibili ka pa rin ng pagkain at hindi mo sa video games makukuha yun. Mhm. Kaagapay, naku, ah, eto yung time na napapansin ko lang din, maganda na banggit nyo rin yung digital kasi. Ito yung panahon na nag-uusap kami ng kaibigan ko. Di ba ang mundo ngayon, ang bagong paraan ng pag-atake sa mga bansa ay cyber attack? Yun na yung mas moderno ngayon, hindi na nuclear kundi cyber. Kasi mas madali na nilang makontrol ang mga bansa kahit hindi na sila magpadala ng misa. Cyber attack na lang, i-hack na lang yung ekonomiya nung bansa na yun. Kaya Mhm. yung mga western bansa, yung mga well-developed countries, sila merong naka-computerize ang kanilang utility, transport, tubig, kuryente, internet. Naka-computerize lahat yun. Kaya kapag sila ay inatake ng isang bansa using hacking or cyber attack, in-attack sila, maapektuhan sila talagang titigil ang lahat. Transport, pagkain, titigil lahat. Pero praise God, dito sa bansa natin, hindi pa tayo ganun ka-connected sa internet, hindi pa tayo masyadong digitally connected. Pagka tayo na-attack o kaya na cyber attack tayo, ay magka-brown out. Oh, yun lang. Tapos yung iba, tuloy pa rin ang pagtatanim, tuloy pa rin ang pagkaroon ng pagkain sa palengke, tuloy pa rin ang biyahe sa ating mga jeep dahil hindi tayo connected masyado. So, in a way, hindi siya advantage pero in a way, protected tayo from cyber attacks and nakakapag-survive tayo. Well, napag-usapan lang namin ng kaibigan ko. I realize, yung mga sitwasyon natin na minsan akala natin pangit, mukhang in a way napoprotektahan din tayo. Minsan lang naman, hindi man lagi. Minsan lang, And I guess mayroong mga bagay na nagaganap, makikita natin, talagang magbibigay pag-asa sa atin dahil kumikilos talaga ang Panginoon. Di po ba, Kuya Doc Ames? Yeah. Yeah, we are in a highly different times ngayon, no? May mga kinakaharap tayong challenges that were not Mm. present 10, 20 years ago. Oo nga And we really should exhibit more resilience sa ating panahon na ito.
Okay, but at the same Exactly. time, patuloy nating ipamuhay yung kingdom values, no? Mm-mm. Kasi yung kingdom values will never be obsolete anumang bagong hamon ang dumating in these modern ages. Ayun, Okay? nako, salamat. And for that, Doc Ames, I would like to request you to please pray for our listeners today, for all these that we have talked about. Please go ahead and Yeah. pray for our listeners. Yeah, let's come before the Lord in prayer. Lord, we thank you, Lord God, for the ministry of Heartline. We thank you for the ministry of DZAS. Through this, Panginoon, so many people ang nararating. Maraming, Panginoon, mga tao ang natutulungan na nabibigyan ng gabay sa kanilang mga circumstances, mga sitwasyon, kalalagayan po nila. Nandalangin po namin, Panginoon, that you would continue to strengthen, enable ang staff, Panginoon, at lahat ng bumubuo ng DZAS, ng Heartline. Kayo, Panginoon, ang patuloy na magpalakas sa kanila spiritually and physically, Lord God. Yes, Lord. We thank you for those who sent their questions this morning. Hindi po namin alam kung natugunan namin ito ng husto, but we commit their situation sa iyo, O Lord. Ang mag-asawa na ito na talagang nangangarap na nananalangin na magkaroon ng anak, Panginoon. Guide them through this, Lord God. Ipakitang, Panginoon, how you would provide for them. How you would be the one to complete their family. Ito, Panginoon, isang family na isa sa mga magulang ay nalululong sa digital technology addiction, Lord. Napakahirap, Panginoon, ang maging bahagi ng buhay ng isang addict. Bigyan niyo, Panginoon, ng tulong, ng gabay ang pamilya na ito as they struggle through this, Panginoon. And we pray for our churches, Panginoon, na nawa, Panginoon, ay magkaroon ng mas malalim pang kaugnayan ang mga church leaders with their members upang ang aming kapulungan, Panginoon, ay maging ganap na lugar ng pananambahan at pag-fellowship, Lord God. And we pray for each one of us, Lord, that as we mature in faith, we can become a safe place, a safe space for other people, Lord God. Yes, Lord. And we end this prayer, Lord God, with some of the lines from the Christmas hymn of Charles Wesley, Come Thou Long Expected Jesus. Yes. Born thy people to deliver, born a child and yet a king, born to reign in us forever, now thy gracious kingdom bring. By thine own eternal spirit, rule in all our hearts alone. By thine all-sufficient merit, raise us to thy glorious throne. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. Thank you po, Doc Ames. I'm so happy andito kayo. Pero bitin ako. Kulang pa ang oras, ano? Sana marami pa tayong matalakay pa. Pero Thank you again, Pilo, for having me. This is such a privilege, no? And may guide you and all your listeners. po, salamat po at sana maulit. Pero bago po magbabay sa inyo, baka ho pwede yung i-announce kung paano kayo makontakt ng ating mga listeners kung sakaling gusto magpa-counsel po. So, yeah. For those who would like to see counseling appointment, not just with me, but with other counselors, please email us at doorofhopecounseling@gmail.com. one word. One word lang po yun. doorofhopecounseling@gmail.com. Ayun. Yeah. So, and for those who are heeding God's calling to be in ministry, we would like to help you prepare for ministry. No, you come visit us, enroll at Alliance Graduate School and at Alliance Graduate School College of Ministry. No, and we would like to help you prepare for ministry and amen. Help you in your calling. Yes, amen. Praise God and thank you very much po. Ayan mga kapatid, may bukod pa sa PACC, meron din kayong alternative kay Doc Ames dyan sa Door of Hope sa Makati ito, no? Ito ho ba online o face-to-face? We do both online and face-to-face. Okay, ayan. So yun, mag-Gmail po kayo, mag-email sa Door of Hope Counseling, at gmail.com. Ayan. Nako, Doc Ames, thank you very much. And we really pray for you. God bless you. And may you find love before Christmas. Joke lang. By the will of the Lord. Si Lord ang bahala. Ayan. Pag-pray namin din kayo para dyan. Well, ang Pasko ay panahon ng pag-ibig. Ayan. Well, I'm so happy to have you here. Thank you po, Doc. Thank you, Pilo. Yeah, and God bless sa inyo. Merry Christmas to everybody.
Merry Christmas to everyone. Yan. Thank you ho. Mga kaagapay, salamat doon sa inyong patuloy na pagtangkilik dito sa Heartline Friday at maski yung ibang Heartline natin simula Lunes hanggang Biyernes mula alas 9:30 ng gabi hanggang alas 11. Ayan. Alam nyo, salamat din Doc Ames na pagiging guest namin dito. At doon sa ating mga natalakay dito, may mapapansin kayo isang bagay na mayroong tema na buong-buo sa atin. Ito yung makikita ninyo na yung ating paglilingkod sa ating kapwa ay nagiging isang paraan upang maibigay natin yung komunidad na kinakailangan natin sa ating lahat. Andiyan na yung tanong na, ano ba yung komunidad na safe? Ano ba yung komunidad na tumatangkilik dun sa mga problema ng mga kanya-kanya mga pamilya? Mga problema ng ating komunidad tulad ng mga bisyo, mga bagay na hindi naman sariling atin talaga nanggaling, pero inadapt na lang natin. Tinangkilik natin mula sa ibang bansa, katulad ng pagbi-video games, katulad ng mga bagay na pagbibisyo. May mga bagay tayong tinatangkilik na hindi naman talaga sadyang atin, katulad nung pagiging mapag-isa o yung individualism. Dahil tayo ay mga collectivist tayo, ibig sabihin tayo ay namubuhay sa isang komunidad. At tandaan niyo po ito, sa ating pananampalataya, isang bagay ang matingkad. Ang ating pananampalataya ay nakaakibat dun din sa pamilya, sa ating komunidad. Nabanggit nga kanina ni Doc Ames yung patungkol sa pagpapartner ng mga churches with the VAUC at saka yung mga barangay sa mga lupon. Kasi malaking bagay talaga na tayo mismo ay nakikiayon dun sa patakbo ng patakaran ng komunidad ayon din dun sa batas natin. Kasi marami sa mga problema na ating naengkwentro ay galing din doon sa kawalan ng komunidad ng ating mga bawat isa. Yung bang nagkakanya-kanya tayo. Kanya-kanyang buhay. Yung mga nagli-live-in, nagkanya-kanya. Hindi sila sumabay doon sa pamapahalaga ng pamilya kasi kanya-kanyang patakaran ang pinapairal. Kapag tayo nagkanya-kanya ng patakaran, nawawala yung komunidad at hindi rin gusto ng Diyos yun. Tayo bilang komunidad ng mga Kristiyano, dapat pinapahalagahan natin ang mga bagay katulad ng pag-ibig, ang masayang pakikipag-ugnayan sa pamilya, magandang relasyon ng mag-asawa, mabuting mga gawi at hindi bisyo, ang pag-iwas sa bisyo, ang patuloy na pagkalinga sa bawat isa, ang magkaroon ng pusong naglilingkod. Hindi lang yung sensitibo lang sa ating sarili, kundi yung marunong maglingkod. At yung kakayahan na tumingin at kumilatis sa mga problema na mayroong karunungan. Yun ay isang bagay na kahit saan ka pumunta sa ating bansa, gusto yon. Pero bakit hindi nagagawa? Dahil kasi hindi natin ginagawa kung ano yung nasa komunidad natin. Nagsasarili lang tayo. Pagka binasa niyo po ang Biblia, andon ang Panginoon nagsasabi ng tungkol sa kaharian ng Diyos. At sa kaharian ng Diyos ay mayroong mga pagpapala, mayroong mga bagay na kung paano titingnan ang buhay. Yun din ang nagiging paraan upang tayo makasagupa sa pang-araw-araw nating problema. Kaya tandaan niyo po, nais ng Panginoon na tayo ay maging alinsunod doon sa kagustuhan niya. Hindi lamang sa atin sa sariling personal na kagustuhan, kundi ang kagustuhan din ng Diyos para sa ating komunidad, para sa ating bansa. At makikita ninyo na napakabuti kung ipapairal ng ating bansa yung patungkol sa magiging mapagbigay sa ating kapwa. Sa gayon, walang magiging mahirap. Kagaya ng ilang mga pagkakataon na pagka ang dami-dami mga kamatis na hindi nabenta, itatapon na lang ba yun? Sana ipinamigay na lang sa mga gutom. Di yung bagay na mayabong na generously ibinigay ng Diyos, hindi mo itinapon dahil di mo mabenta. Di ba? Ang pangit ng pagpapahalaga, di ba? Pinahalagahan mo yung benta mo, pero yung pagbibigay ng Diyos, hindi naman ikaw nagpatubo lang talaga. No? Kahit ikaw ang nagbigay ng fertilizer, ginastasan mo yung lupa, tsaka lahat. Pero andun pa rin yung konsepto na the Lord God gives generously. So why would you not be generous with the people around you? The Lord God gives us a capacity to serve, so why will you not serve the people around you? The Lord God gave us the capacity to carry one another's burden, to be in fellowship with one another, at peace with one another. Why will you not give that the same thing? Yun yung mga bagay na ating
makikita na maski sa salita ng Panginoon, pinakita ng Diyos sa Israelita, sa lahat, na sila bilang isang bansa, mayroong mga pamantayan na naglilikha ng masaya, mabuti, at panatag na komunidad. Sana sa ating churches, mapasimulan natin yun. Yung kapanatagan ng isang church community na nagbibigay ng kakayahang magbigay ng pag-asa sa lahat. At kailangan natin yun talaga. Sa ating mga komunidad, kailangan nating manindigan dun sa kung ano yung pinagkakasunduan ng ating mga komunidad. Tulad na yan, sa kasal, yung kasal ay hindi naman yun tayo, hindi lang yung kinasal lang ang involved. Involved dyan yung batas, involved yung mga taong nagsidalo ng celebration. Involved din dyan ang Panginoon, ang pananampalataya niya. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na kayo-kayo lang ang gagawa ng desisyon. Kung ano maisipan nyo, yun na. Hindi ganun. Sa atin ay na-impluensyahan tayo na ang ating pamamaraan ng pamumuhay ay individual lang. Pero hindi po yan ang nais ng Panginoon. Nananatili pa rin sa atin na maglingkod sa ating kapwa. Magkaroon ng pakundangan, konsiderasyon sa ating mga kapwa. Pagkilala na may mga taong dapat igalang, may mga taong dapat bigyan ng mabuting pakikitungo kahit ano pa man ang estado sa buhay. Janitor o manager, mayroon tayong mga taong nakagawa ng mali, pero binibigyan natin pagkakataon na sila ay makabalik uli dun sa kung ano yung patakaran ng komunidad upang makabawi sa buhay. Mga kapatid, sana po ay matuntun natin yon at makita natin na ang kaharian talaga ng Diyos ay siyang nagiging mabuting batayan para sa ating bansa din, sa ating kanya-kanyang negosyo, sa ating pamilya, sa ating mga personal na buhay at mga ambisyon at adikain. Ako'y tuloy-tuloy na nananalangin mayroong kapayapaang paparating dito sa ating bansa. At speaking of kapayapaan, thank you very much for the kindness and the healing na idinudulot ng ating mga doktor dyan sa Back to the Bible. Si Dr. Ken Villanueva, si Dr. Mayra Ngo, Carmela Encarnacion, Dr. Luisa Ako, Dr. Carmela Encarnacion, Dr. Bernie Di Macali, Dr. Brigida Sales, Dr. Abby Del Mundo, Dr. Jade Del Mundo, Dr. Cynthia Del Mundo, Dr. Love Del Mundo, Dr. Geraldine Emperador, Dr. Shirley Tomas, Dr. Cynthia Fabregas, Dr. Dong Fabregas, at ang mga ma-assist sa amin si Ate Lydia Kagalawan, Percy Nicolas, D.I. Bernardo, Annalyn Apolinario, and Minda Superable. Alam niyo po, kung titingnan niyo mabuti, ang aming mga doktor dyan sa Back to the Bible, wow, superb. Thank you for your Christian testimonies. Hindi kayo nalili siya sa landas ng big pharmas, mga ganun. Well, we thank you very much for the integrity that you show as Christian doctors. Salamat din sa mga patuloy na umaagapay sa Back to the Bible. Thank you, Kuya Ken Guillermo, and Ate Benny. Thank you for managing the place also. And thank you very much doon sa mga tumutulong sa atin sa ating broadcast. Kasama na ang ating mga kasama sa broadcast transmitter site sa Bukawi, si ProdTech Nat Peralta, Reggie Villena, Jonathan Reyes, at Benjo Morano. Ang engineer on duty sila Chris Molina at Jay Vitalba, at ang ating PA in charge ni Ate Kayla Escalante. At syempre sa gabay din ni Ate Jo Cabrera Alabaso, ang aming CEO. Sa inyong pagpapala, nawa maalala nyo na pagpalain din ang FEBC para maiparating natin ang salita ng Diyos na may karunungan para sa lahat. At kung nais nyo po mag-donate, punta lang po kayo sa febc.ph/donate at kayo po ay magiging malaking pagpapala din sa amin. But pray for us most of all. Kaya kailangan namin yung gabay sa spiritual. At nawa, itong darating na Pasko ay maunahan tayo ng espiritualidad ng Panginoon. Hindi yung agam-agam na nakikita natin sa news o sa ibang bagay. Kumikilas po ang Panginoon. At sa mga susunod pa nating mga episode, matalakay natin yan. Thank you po sa inyong lahat. God bless sa inyo at patuloy po tayo magbo-broadcast. Babalik ang Heartlines sa Lunes hanggang Biyernes 9:30 to 11 p.m.
And we thank you all mga kaagapay na nakikinig dito sa Radyo TV under the Far East Broadcasters Company. Tayo po ay miyembro ng Kapisanan ng Broadcasters ng Pilipinas. Salamat sa inyo na patuloy yung pag-support. God bless, happy weekend, and Merry Christmas in advance.